In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Mayong hapon sa Misnon o sa mga pinalanggang province of Misamis Occidental. Welcome sa Osamis City Police Station, the home of the Osamis finest. Today, natay ipahigayon ng press conference with no less than our officer in charge, Police Major Dennis Peñastan. May hapon o may adlaw ka na kung tanan. Ako pasalamat sa atong mga social media partners na niya diri karon para mahatagan na po tabi higayon para mo paabot sa ato ang mga updates and accomplishments sa Osamis City Police Station. By the way, ato ang coverage sa ato ang accomplishment is from June 4 to July 7, 2024. For illegal drugs operation, number of operations conducted 3, leading to the arrest of 3 suspects. For wanted person, we have 10, composed of 5 other wanted persons and 5 most wanted persons. For the implementation of curfew hours, we have 136 operations conducted, leading to the arrest of or apprehension of 80 adults and 27 minors. Total of 107 individuals were cited for such violation. For smoking in public, we have 186 operations conducted, leading to the apprehension of 84 individuals. For drinking liquor in public place, we have 186 operations conducted, leading to the apprehension of 8 individuals. For our operations on the implementation of traffic rules and ordinances, we have 3,392 traffic citation tickets issued, 44 temporary operators permit sa LTO ni siya, and 50 motorcycles impounded and 17 four-wheel vehicles. On our campaign against lost firearm, natay duha ka operations and firearms confiscated 2, while sa atong upland katok sa atong mga license or mga pasok ng mga firearms license na atay 5 surrendered firearms. So that's all for the period June 4 to July 7, 2024. So na mga pangutana? Sir, kumusta ko sa update at itong nadakpan na mismong gunman o sa shooting incident ay tabo sa Osamis? Kumusta na sila sa may update, sir? Katong duha ka suspects na ato ang nadakpan through follow-up operations dito gyud sa Zamboanga del Sur, particularly dito sa Pagadian City. But prior sa arrest nila sa Pagadian City, napatay mga hot pursuit operations conducted dito sa Municipality of Dumingan and surveillance operations dito sa Municipality of Dimataling. So, naaresto ang duha ka suspects dito sa Pagadian. Karon, na-file na nato ang kaso last Thursday.
na-file na nato ang case of murder batok sa duha ka suspitsado. Gawa sa tondo ka suspect, napabay na yung kasuhan, sir, and labi na katong mastermind. As to the mastermind and katong napatay laing nga suspects na giingon nga mo'y nag-provide sa mga armas or financer, gawas sa suspect sa atong giingon nato nga atong nag-induce nga mao ni ang buhaton na pagpatay. So amo pa na siyang gi-refer sa prosecutor's office na wisito it nga likon ang kaso nga atong i-file sa ilaha. And dako siguro ang matabang sa aning suspect na voluntary na ni confess and asking pwede ba siya mahimong witness in front of the media during the interview sa iyang arrival din sa atong police station. So we will coordinate sa prosecutor's office kung matagaan ba kini o dili ang iyang testimony. Magamit pa kini or pwede ba siya maka-avail as accused, then discharge na to siya as witness dayon sa kaso. Sir, ano yung ngalan sa mastermind? Naingalan, naikibutyag ng ngalan ang katong suspect. Isa sa suspect na naigihatag na pangalan in front of the media, and then dili sa nato pangalanan kay we have to provide sufficient evidence pa para to prove na involved siya ning kaso sa pagpatay. Nay armas, sir, nga nakuha atul sa atong follow-up nato 357. Unsa man armas, sir, mo ba gigamit sa pagsusi? According sa katong suspect nga katong voluntary din confess in front sa media, kani siya gibilin niya dito sa before sa checkpoint, and then nagsakay na lang siya o gitawag na ito bao-bao para lang yun na maka-disguise sila as regular passengers and mga passenger vehicles. So dito ni na-recover sa Barangay Labinay. That night, naabot sila doon. Ang katong armas sa gamit sa pagpatay at tumato ang biktima, na-recover ba ninyo sa PNP? Ang armas nga na-recover, ang armas nga gigamit. Nagigamit sa posisyon. So far, wala pa na to na na-recover. But naatay lead as to kinsay nagkukot na karon. Pwede man na to na ipanawagan na kung ikaw ang gali ang nagkukot ani, ikaw na binlan, para dili na madawit pa yung pangalan, pwede nimo ni surrender sa nearest police station kung dili ka makaani sa Osami City Police Station, or sa nearest na barangay officials, maki-coordinate dayon mo sa Osami City Police Station. Kasi walang ka suspect na ito nakasuhan, sir, right? Correct? As of now, wala ka suspect. Sa kalikon ng atong iglesia against sa nito suspect? Likon kayo. Kay identified sila sa witness dito mismo sa crime scene. Na naka-identify nila base yun sa ilahang itsura o sa motor na ilang gigamit. Sir, nag-mention ang katong usa sa mga suspect na usa ka sundalo ang tagiya atong mga armas. Na ay information nga sundalo ang tag-iya sa usa ka Possible ba mapakasakaan og kaso katong suspect? possible gyapon kung dili siya makikoordinate sa atoa, and naanatay pangalan, naanatay previous nga assignment niya, naanatay coordination sa ato ang friendly forces sa Armed Forces of the Philippines. How about itong barangay captain na involved sa may kaso o mapi ba siya gihapo pagpasakang kaso? Yes, possible. Kay matod pa sa testimony sa usa sa ato ang mga arrested suspect, kuan man, kanang appeal man siya sa planning sa pagpatay. Okay, Sir John Datulayta. Sir, sa kasayran nato doon na ito'y usa ka state witness, napailan ba po siya kaso, appeal, o wala siya na-file Sa pagkakaroon, na-file siya kaso. Pero ang kaso niya, gaan? Same, murder. But naam ko na siya proseso. So ang prosecutor na ang bahala o evaluate sa iyang testimony kung pwede ba siya
be discharged as witness. Then natagaan mo sa abogado, sir? Is it state witness? So far, wala pa. Kay bago pa lang na to na-file ang kaso against sa ilaha, and then maybe sa pag-atubang nila dito sa korte, depende na nila sa kung sa ilahan it's either ang kuno nila or dili nila ang kuno ang maong salaw. Okay, Sergeant Sumidalio. Sir, unsa nga klase nga naman sir maklaro dito? Nga unsa nga klase base sa nakuha ng mga batsyo sir? Gigamit pagpatay sa tuod sa tao. Ang gigamit base sa na-recovered nato sa crime scene is empty shell siya sa caliber 9mm. So posibleng magkupot ani mga armas mga opisyal. Ang 9mm man doon kasagaran mostly siya is gina-issue ni siya sa government police na to, army, ano yung gagamit na to. Okay, Glenn Reyero na. Pwede bang makitabo, sir? Isolated case na ba ni? Or ang may kabalakas mga tataw? Mabutang na to siya na isolated kay Puya-Buyag din sa Osamis. Dugay-dugay naman yun ang panahon na ay murder incident involving firearms. Katong ginibol sa mga suspects sa katong nagsugo nila, kumusta nakatos siya? Katong gidivulge, maybe nagkuhan pa to siya, lutaw-lutaw pa karon. Wala pa ta masayod kung saan pag-iyahang, it's either magmahay siya, mo-surrender siya sa otoridad, or patakabalo kung sa iyahang hadunan. Base sa inyong investigation, sir, prior sa pag-usil at kung gina, sa ilang mga testimonies nga hatag sa atong sa pamilya mismo, sa ilang buhat ng information? Na-threat ang katong babae prior. Asa ang threat ikan? Nagikan lagi hapon, hindi lang sa nato i-divulge, no? Pero na-ay pending kaso ding babae 9262 against sa iyang partner. And isyuhan of warrant of arrest, then surrender sa usa ka municipality, and then nakapiyansa. And then later on, wala siya naka-appear sa iyang trial, na-isyuhan na po siya o another bench warrant. So, ang kaning ato ang mabutang na to persons of interest actually na ay warrant of arrest. So, anytime, anywhere here in the Philippines, pwede na to sila arresto. Doon mo gawas, sir, igawas nga ako sa social media ba? Ang katodang ginalipusin, nanugon ko siya dahil sa may tabo niya, kinong tawahan na mo ay pangitaan ninyo. Nabot para sa inyong information? Yes, napo na. And pwede po na, actually, kabalo ang pamilya niya. Okay, one follow-up question ni Sir Jimmy Lirasan. Okay, sir, katong unang nakatpan, sir, kumusta sa Africa po? Ang katong unang nadakpan, katong si Juan, katong unang nidangat din sa atong checkpoint, kato siyang Hardel. Then unfortunately, na-disgrasya siya dito sa nabalintong siya, kaya wala nang siya ning hunong. Then gamit siya o opposite lane sa ato ang traffic. So dito na dasmag siya and na ay commotion kay ang mga bystanders po dito and other motorists nitabang po sa pagdakop kay resisting po siya. And then upon knowing na pauni siya ang suspect sa maong murder incident na pagpatay sa usa ka babae, ang emosyon sa mga motorista o bystanders kuan dahil sila naspo yun. So na naglisod o control ang kapulisan dito na mapacify and makontrol ang commotion. Hopefully upon arrival sa ato ang reinforcement and sa media na-contain to siya na commotion nito. But unfortunately, yung mga nakita gikan sa ato ang pag-abot dito, kalit lang siya na na-collapse and then motor gidala na to sa hospital. One follow-up question ni John D. Sir, sa to, sir, kaning paggawa sa warrant, sir, may bawaan ba ninyo kung kalos amo gawas ang warrant? Maganda yun. Moral ka ng bata pa, 9 months.
Tataman. Gawas May bala naman ako. Kaya actually, naadaman ako ang warrant is i-warrant man na siya. So once i-upload na siya sa sa court, makita na naman na siya sa among system. Dahil bisan mo sir na sir ang ato ang local o kato ng Bisan kinsa ang mo sir. Kay kani ato ang warrant is sa ako nang giingon is i-warrant ni siya, accessible ni siya sa tanang police stations. Nga dinhi sa ato ang sa Philippines, sa ato ang country, sa atong nasod. Okay, Sir Manny. Sir, follow-up one. Dako ikikatabang ang CCTV no, sa pagsumban sa mga krimen. No, and usa na nila po. Doon na pa ba yung mga krimen na itabo sa tusyudan na pero CCTV makatabang? Dako ikatabang ato ang mga CCTV. Although during the time na naitabo ang kaning patay, wala pa gyud siya fully operational. Naalay pipila atong gaandar. And then wala pa nakaman sa ato ang CCTV. So nakita nakuha ato nga mga footage nga mao koy nag-guide sa atong kapulisan to identify ang identity sa mga perpetrators. So naay under investigation na to nga kaso karon katong stabbing incident na hitabo sa Karangan. So far on process pa ang ato ang investigation. At least natay lead nga nakita and usang na tool na to is ang CCTV. Alright sir, kakisugot naman tag CCTV. Ang turnover sa command center na to sa mong libate na nakita na yun yung functional na yun mga CCTVs. Yes, nalipay kay ko kay nagsugod yun ang tanan sa usalang ka Damgo ba na unta natay command center din sa Usami City. And bago lang naglingkod si Mayor, usam din sa iyahang programa is ang kaning peace and order. That is why gigrab ko na to ang opportunity na to convince ang LGU na mo-invest sa mga highly technical na mga sophisticated na mga cameras. So, una nga gikan langyaw pa ta, benchmarking ta dito sa Luzon para lang yun makuha na to ang pinaka the best na CCTV o mga camera. So, karon naa na siya. So, at least ako akong time as Chief of Police na-materialize rin ang ato ang command center. Nakita ninyo ang capability niya sa atong command center na dili siya ordinary nga CCTV. Siya facial recognition, kabalo siya mabasa sa mga plate numbers, kabalo siya mo naapo siya analyze siya sa usa ka kanang mga footage. Kung maingon ka na atong ipangita is motorcycle lang, pwede niya ipagawas na ng motorcycle. Kung maingon ta na vehicles lang, mo nga color, pwede sa niya ipagawas. Kung naatay vehicle of interest na pwede mahagip sa camera, mo-alarm niya pa na ito ang command center. How about dito sa kabukiran ng mga area, sir? Kuha paghapon sa CCTV? Yes, sa inyo nga. Naa dito sa Pinuman. Natay CCTV dito, wireless. Ang itong CCTV nga nakakuan. Ang gamit nga technology is radio mesh ang gigamit na technology. So, wireless na siya. As of now, sir, pila ka ang install? Naa sa mga almost 100 ang camera installed sa ito. Going to sa Kapukaw, sir, na ba si CCTV install? Nakaya po. Naamod to'y sa kaginang ang yung kalipin daw kulata sa konsyel sa mo ba yung istorya konsyel sa Kapukaw, sir? Kung dito sila sa tungod sa CCTV, makuha dito siya. Pero dito sila sulod sa ilang balay, hindi sa takuha to. Nasdalan, sir? Nasdalan. Naato siya sa strategic nga location sa itong CCTV. Makita to siya. Basta nalasdalan pero sa mangin ka makita. Pero sir, dahil ko to si Mayor Indy nga phase 1 pa lang to. Yes. What about ang phase 2? Ano ang pamutan ko ba na
Phase 2 natay i-identify gapon. Kay kani man gud gi-prioritize na nato ang mga entrance and exit sa ato ang syudad. But phase 2 na natong mga intersections na naa sa mga poblasyon area. So tanan nga halos intersections, mga people, mga place of convergence, butangan na po nato to. Dili ka magreklamo atong mga ban sir, malapasok sa balakod, nagsagasas ng dagan, dakpan sa dayon. Well, nasulayan ako. Ako kay katabang ang CCTV. Ako kay katabang ang CCTV kay katubitang murder incident nga itabo, shooting incident. Dali ra kay ta naka-identify sa suspects. And honestly, kami sa kapulisan dili ni katuo nato kapaspas nato na masulbad ang krimen kay tungod na pud ni sa kay nang buta na divine intervention ba ay pagampo kay katumanggong kuan murag dol to murag require magudto sa usa ka 70 test mo. So pinangga to sa Ginoo mao na kami sa kapulisan murag tingala pud mi nga nani man kapaspas mura man og gitudloan ta og asa nila padulong. So pasalamat ra pud ta sa mga course sa tanang gaampo sa Usami City, labi po sa mga kapulisan, sa atong mga kaparian, pastors, mga ordinaryong tao na nag-include po sa kapulisan sa ilang kagampo. Pero po sir, halos tanang barangay, butangan na ang CCTV. Puhon kay naay proposal na ang barangay po, aside sa ato ang command center, ang barangay mismo maghimo po og localized na command center sa ilahang respective barangays. Mas maayon. Okay. Sir, plansado na ba ang mga security preparation at himo sa police in relation sa charter and version in sa fiesta? Yes, atong kuan Monday naatay gipahigayon nga security coordinating conference to all security forces involved, attended by sa ato ang mga support units, ato ang SICAN PMFC, na ang FILE, CDRMO, LGU, atong City Health, Coast Guard. So mauni ang ma-involve na sa pag-secure sa mga activities na ipahigayon sa ato ang syudad in relation sa fiesta celebration. So naay regular package as designed sa atong security plan, naay full security package designed sa ato ang security plan wherein ga-involve ni siya og halos tanan nga mga security forces and support agencies ato ang syudad. Wala tayong augmentation. Tayo augmentation na to na maabot from SICAN PMFC, Provincial Mobile Force Company, under Lieutenant Colonel Andoy, and sa 1st PMFC under Police Lieutenant Colonel Vitor. So sila mo support po din sa TUA, and then ang Provincial Intelligence Unit na po mag-deploy po o mga tropa nila din. So wala ba tayong mga threat na daw ninyo? So far, kalau sa Ginoo wala tayong threat na receive. Natuwa na lang diri is atong paningkamutan na ma-maintain na ito ang kausay kalinaw sa atong syudad. Kumusta ang kooperasyon sa ato ang simbahang Katoliko kay sa nasayra nato Pestas Puta, dagsaon yun sa atong mga matuong Katoliko? Yes, permanente naman yun nga kita mo support kita sa simbahan. Ay mga activities ang atong simbahan na ginasuportahan din ang permanente sa police kay ato pong nakita na atong parihan supportive po sa programa po sa LGU at sa kapulisan. So, wala problema nga ako nakita kay natay close coordination sa ato ang mga simbahan. Sir, punta na po ba ngayon sa mga 8 focus crimes na ito ng tamatan sa ito? Oh, 8 focus crimes na ito na kita po previous is katong 3 murder incidents ng nito po. Ang hacking incident dito sa Carmen Annex, karong ipigbas niya, ang 18 years old, nasolbad na to. And then katong
gibunalan o kaguran. Kaguran. Sa inyong gisok kaguran gani? Boards. Coconut grater. Di ba? Ibundakan. So, na-aresto na to ang tulo ka suspects, brothers. Through follow-up operation dito na sa Baroy, Lanao del Norte. So, atong nakita na nasulbad ang ato ang mga insidente dinhi sa Osamis tungod sa kanang relentless and continuous hot pursuit operation. So, dili gid mo pahulay taman sa among mahimo. Kung naalang gid mi makita bisag anino amo na ato. Kumusta po monitor sa illegal drugs? Illegal drugs, yes. Permanente nga monitor ta. Ay kung naay kabibo nga ako na siya. Ano pista o expected na siya. But sa mga daghan pa man ta, wala gyud na kuan. Pero we have the names. We have the names and then time na lang among giulat po. Mag-cross among Update, lista sir, daga mamahuli sir, no? Wala kayo hanging porlo sa inyong kusina nga. Wala sa tayo dakpan na, ito, nang layas ba? Always tang on manhunt operation ta against sa mga personalities na lista sa atong listahan din. Huwag may na-monitor sir na mulit sila karong pista. Hindi lang mo masama. Bitsing na lang kung magka-unsahin kami. Alright sir, naik ka ng vlogger na nag-viral na gali 56,000 na ang views ano niya, si Dave o katong agi siya sa kaning tumpang sakyanan na to ng mga lane. Wa siya niagi sa motor lane na to. Dayon video na mo siyang viral, gumikan kay daw kuno gipanapi ni kaning kuan. Gipanapi ba? Gipanapi. Kay na violation na siya. Well, reaction. Ang ato ang BCPs niya, existing na siya since 2019. So, ang motorcycles na sa intended traffic for single motorcycles. And then aside sa signage na to, traffic signage, visible traffic signage, na po na itong papulisan gaman na to direct asa ang proper na lane. Base sa testimony sa ato ang statement sa ato ang kapulisan, gi-direct gid siya na diri ka sa motorcycle lane maagi ba wala siya ning agi. Although wala man pupunoy ingon nga reklamo, in fact atong gi-check sa LGU, iyang pong gibayaran iyang citation ticket. Ang nakakuan lang is nga nung i-post pa dahil ning-ani ni siya o negative comments po sa batok sa atong kapulisan. Ang ako lang i-kuan ni sir, encourage o na siya reklamo, ang social media is not the proper forum. Pwede siyang reklamo din mismo sa ako kay as the Chief of Police, I have disciplinary authority over my personnel. Second, we have the IAS, Internal Affairs Service, kung nasa reklamo para makita po na to. And then, warning po sa mga kuan, mo post o kanang or mo comment sa mga annoying mga kuan. Basin ba, masayok niya, mapalabian. Imbis imuha is imo lang i-express imong kagalingon, but basin niya o makalapas na pugka o katungod sa uban. Daghan na ba ang nakasuhan po nato for unjust decision in relation sa cybercrime law. So pero dili na siguro tamo abot at least ato lang po ngayon na kung naay misunderstanding ato lang istoryahan or naay proper forum. It's either we seek legal remedy para ma-address ni siya kung nasayop ang pulis, at least pwede man nato ni siya i-charge, pwede po nato siya kasuhan, depende sa pag-evaluate sa ato ang mga disciplinary authority. Sir, kasi sa mga statement, gibadlong siya sa ato ang in-charge dito sa checkpoint, dito sa pag-iyon sa kuan. Dapat nga diyanan.
that post minute siya sa kuan kay yung reklamo nga ipanapian siya. Pero libo ko kay bitin siya ni bayan man kasi siya sa citation ticket. Usa may yung tanaw ni pang-content ba nang iyang ihimo? Well, lisod ko ta mo judge nga pang-content ko ni iyang ihimo, ha? Pero kanang ingon nga nanapi ang pulis, ako lang ikuan. Walay bisag 5 centavos na madawat ang pulis sa citation ticket na iyang i-issue. Dito na diretso bayaran sa atong city treasurers o sa proper policing agency personnel. Dili ang pulis pod mo kuha o bayad. And if ever kamo nga motorista, gipangayuan mo og kwarta sa akong pulis, report mo sa akong opisina, kaya ako mismo ang makasuhan. So wala siya, sir, taga-dinero na siya, taga-piso? Wala po ko kailang. Ikaw? Bago na siya din. Wala po ko Sige, kailang. may nakakita. Kaya. So dito sila, pwede rin susot sila. Kung sir sa ato sa amin, si Nateri, sa regulations. Actually, sa Cagayan na apoy inana. Na apoy Ligan City, na apoy inana. Na apoy motorcycle lane. Na apoy sa vehicles. Kaya ang ato man doon na mga masipare, ang single motorcycles for safety. Kaya kung sa tumak sila diha mumunong or check up sa checkpoint, posible pa sila ma-side sweep diha. So, delikado. Sir, obey lang yun. Kung ma-obey lang kita, kay ang single motorcycles po na to as slow-moving vehicles na, hindi na siya sa right lane yun. Sir, tayo ba na kalibang sama din sa boundary sa Gango, no? Medyo kapiki ang sa motorcycle na para sa nito. Isa may makakuha mo? Well, okay raman. Enough raman na kaya intended manggit po na siya na ato po makontrol ang flow sa traffic. Na one vehicle na mo pass by sa ato ang checkpoint kay at least natay igok na check po na to sila. Kaya kung tolling siya na to ang subject for traffic, lisod na po pag-check sa ato ang mga personnel. Sir, sa rasera na to, sir, magsaulog ta sa ato ang kapistahan karong atong Lunes o Martes ba? Martes. Kumusta ang ato ang sir? Kani ato ang curfew? Ili ba nimo ang curfew? Well, wala ka katumod ng mga paper ako. So, depende na nga sa LGU through sa ato ang mga city council kung or naabay executive order ng pagawasan na itong niyo lifting the curfew. But depende na. We will coordinate sa LGU kung na magawas na siya, at least maka-enjoy po na ito ang mga katawan sa SAMS. Speaking of curfew, sir, naman tayo mga 24 hours na to, na itulog ang mga establishmento ni Hangyo sa LGU. Sama-sama. McDonald's. Mag-24 hours sila. Kung sa may kwan, ang iyang kwan sa mga katawan niya, ang reaction mo nila na curfew. Actually, ang curfew, dili na siya para sa mga tarong na tao, para hindi na siya madautan. Wala tayong kadukan. Na ay mga establishments na nag-apply for curfew exemption. Ato na, well-coordinated na din sa to. So, instructed na po na itong kapulisan na kung kanina mga establishment, dili ko po ga-implement ng curfew. So, wala ang ngayon ikapan sa mga katawa na madralitan palit sila sa McDo, Jollibee, sila matakpan sa Yes. So, doon na siren, doon na may moving sa mga chief of police sa mismo, example, ilagay na din sa Usami Citizen. Wala yung mass movement sa mga chief of police. Pero naalay mga, I think, duha siguro municipality ang nag-change of chief of police. But, ano po to, part of the kanang kung sa regular movement sa kapulisan. But if ever galit, din sa tuwa, ay ang planning po na ma-comply sa ako ang mandatory requirements for promotion. So, kinahanglan ko another assignment for that purpose. So, nagpaabot lang, nalang po ipaabot lang po. If ever,
I'll be around there is So after sa mong murag promotion, mo kuan ka di ba? Para full page si next month di ba si MacArthur. Depende na siguro, dili po dato na di manggod kay kami bawal din ang mga volunteer assignment kay ito na siya maayo. If ever, unsay call sa commander, then depende ba sa ta. Tutang. Luwa pa rin sa flame mo sa office officer. Wala kay imong reshuffle so far. But natay bagong provincial director Police Colonel Romel Macleo. Wala pa siya ikuan, wala pa change. Kaya wala ng mga province of changes. Wala man. Kay ang kuan ni PD instruction, no changing of guards. So far, kung snapping ka sa mong area, ipadayon. Unless lagi ka ng job for schooling ka or for career advancement. Sir, natay mga bagong new equipment? Yes. Okay. Kani siya rito. Bago lang ako inadawat from Sir Rolly Bangkos and Sir Vincent Bangkos sa Clarin dito, sa Vic Enterprises. Kung saan na sir? I-donate na ito nga Pop Radio. No distance limit. So, dili na siya makaguba o relasyon kaya no distance limit. Kay mapaani siya. Ako ni siyang i-kuan sa atong mga relatives. Ano yung ikanan ko sa operation mo dito sa Pagero? Kung nanawag ka ni Captain, wala na dito sa tapit sa tanggong, dito nila mga gitawag nila. Kwanto? Ay tira to. Ay tira to. Sa kaya bagulan. Moto yung ina-purchase ni Mayor sa tuwa. Itong 50 units ay tira dito. Moto itong igamit. Mas nindot yun. Mas nindot po ni. No distance limit. So, di na kinarag-repeater, sir? No, wala yung repeater. Network lang. Sa tilay na siya? Network. Dependent siya sa signal sa low or smart. Ako sa mga media na. In terms of communication sa mga barangay, communication sa barangay. Ang police, saan naman? Ang police mo coordinate sa atoang CDRE mo. Ang CDRE mo mo pull out sa mga barangay. So natay command center, natay linya sa CDRE mo, napunta sa atong kapulisan mismo. And ang atong haitira, abot na siya sa region, sa regional office, atong base radio, pwede po ng maraming manawag sa ito. Sa atong haitira radio. Sir, sa kinatibukan, imong mensahe along the lines atong mga activities ang aming fiesta. Sa kinatibukan, akong giawhag nato ang katawhan sa Osamis, ipadayon nato ang ato ang cooperation sa kapulisan kay nakita na nato ang ato ang kalampusan when it comes to peace and order. So we continue to enjoy mga butang na mahatag kung ang lugar nato peaceful. So progress will follow. And kung ato ning mapadayon, more investment, more progress na mo anhi sa ato ang syudad. So muna nga giawhag na ko ang tanan na cooperate and report tayo sa kapulisan kung na ay mga kaduda-duda, kung na may mga informasyon na makita na pwede makahatag o kadaot sa ato ang peace and order. And usa pa, nagpasalamat ko sa ato ang mga prayer warriors, pastors, kaparian, and sa mga lumulog sa service na continue sa pagkampo sa kapulisan. Dahil mga pangitabo din sa Osamis na bisan kami mismo sa kapulisan, dili may katuo nga nakapaspas ang mga interventions na ma-arrest ang mga suspect. So there is a divine intervention and then really enough ang skill, ang knowledge sa kapulisan. So, pwede. Salamat. Amen. 1TV Special Report.